Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel at ang video ko ngayon ay para dun sa ibang nagtatanong na kung tuloy na daw ba yung salary increase next year kung matutuloy. Kasi malaki talaga yung magiging salary increase monthly dito sa South Korea next year 2026 at wala pa namang kasiguraduhan ito at pinag-uusapan pa lang ito. Malaki talaga yung magiging increase. At ang problema kasi dito, parang sa ngayon ay maraming tumututol doon sa mahiging 2.4 million salary next year kasi ang minimum salary namin ngayon dito sa South Korea monthly ay 2,090,000 won. Bali kung sakaling matuloy yung 2.4 million won next year, ang magiging dagdag sa sahod namin ay nasa 310,000 won. Ang problema dito, yung ibang mga company dito sa South Korea ay talagang hindi halos nila kayang ibigay yung ganung kalaking increase. Lalong-lalo na dun sa mga family business, yung maliliit na company lang dito sa South Korea. Dito sa company namin ay sa amo ko ay walang problema at mangilan-ngilan yung agree dun sa salary increase na mangyayari. At ang problema dito, ito yung mangyayari dito kung sakaling matuloy man yung salary increase next year. Ang mangyayari dito, kasi yung dati, nung way back 2017, nung bagong dating pa lang ako dito sa South Korea, ang minimum salary namin nun ay 1.2 lang. 2017, 1.2 million won. Tapos pagdating ng 2018, ay biglang tumaas yung sahod namin, naging 1.5 million won. 2018, ang increase amin ay monthly ay naging 300,000 won. Ang laki nun, kaya nagulat din kami. Pero ito yung nangyari. Pagdating ko dito sa South Korea noong 2017, wala kaming binabayaran dito sa company. Hindi kami nagbabayad ng wifi, hindi kami nagbabayad ng gas, hindi kami nagbabayad ng kuryente, at hindi kami nagbabayad ng tubig. Ito ang nangyari. Bumawi din. Bumawi yung amo namin sa amin. Ang nangyari, nung in-increasean kami nung naging 1.5 million won yung salary namin noong 2018, ay siningil na kami ng tubig, kuryente, wifi, saka gas. Siningil kami ng 100,000 won. Pero okay lang din naman kasi kung baga dun sa 300,000 mo na increase, ay may na-increase pa rin naman na 200. Kaya lang, ganun ang nangyari. Kaya sabi na, kinausap kami ng amo namin na okay lang ba na singilin kami. Sabi namin, okay lang naman yun kasi ganun talaga. Kasi kumbaga bigayan lang talaga. Saka mabait naman yung amo namin. Pero ngayon, baka ang mangyari ngayon, kung sakaling matuloy yung increase next year na malaki, baka ang mangyari sa mga ibang company ay, hindi ako, kumbaga, opinion ko lang to, siguro, kung papayag man yung matuloy man, yung increase salary next year, baka malamang mangyari nito, yung mga hindi nagbabayad sa bahay, ay pagbayarin na ng bahay. At yung mga libreng pagkain ay maaaring wala ng libreng pagkain. Kasi mahirap din talaga yung ganung kalaking increase, lalong-lalo doon sa mga small business. Dito sa amin, hindi ko rin sigurado kung sakaling matuloy man yung increase na yon, ay maaaring baka pagbayarin na rin kami ng pagkain. Kung sakaling matuloy yung increase next year, malamang yung mga pipirma ng kontrata next year, yung mga ma-hire next year, ay baka wala nang mangyaring free accommodation at free food. Malamang, parang ganun kasi laki talaga ng diferensya eh. Kasi yung ibang mga employer dito ay mauutak din talaga yung mga yan. Gagawa at gagawa ng paraan yan para hindi sila malakihan ng binabayad sa mga tao. Siyempre, ganun talaga ang mga negosyante. Ganun talaga yan. Kahit naman siguro ako, kung ako'y employer, ako'y may-ari ng company, kasi siyempre kahit papaano,
ay gagawa ko ng paraan para kahit paano mabawi ko yung ibabayad ko sa mga empleyado ko. Pero doon naman sa mga malalaking company talaga ay halos baliwala lang yan, lalo malalakas at marami talagang tumututol ng mga ano dito, mga company dito sa South Korea tungkol sa salary increase niya next year. Para sa akin, sana matuloy pa rin. At kung hindi man matuloy, siyempre meron talagang increase yan dito next year. Meron talaga yan. Every year talaga dito sa South Korea ay lagi namang may increase yan. Palagay nating nung nakaraan, increase sa amin, nasa 60,000 won. Tapos nung 2023 ay parang 30,000 won lang yata yung na-increase sa amin. Ganun lang yan, every year nagtataas naman dito. At doon sa mga naghihintay ng employer, kumbaga hindi naman masyadong dadamdamin nyo to dahil nandyan pa lang kayo sa Pilipinas. At ang importante lang talaga ay makapunta kayo dito. At malaki naman talaga ang kahit naman 50,000 won lang i-increase next year ay maiging 2.1 million, halimbawa 2.1 million won ay malaking bagay na rin yun. Kumbaga papalo na rin siya ng 90,000. 90,000 ang minimum salary kung sakaling hindi man matuloy yung ganong kalaking increase next year. Importante, malaki ang sahod dito sa South Korea, kahit konti lang ang increase sa salary monthly next year. Maulan ngayon dito sa South Korea, kaya dito ako nagbibideo sa loob ng bodega ng amo ko. Maulan ngayon dito. Nag-umpisa ng umulan at malamang nito baka mga next week. Ganyan kasi pag yung nag-uulan dito, yan parang nagpapalakas ng init. Sigurado to pagdating ng July, nako, para na namang nililitsyon nito sa loob ng kwarto. At yung kwarto nga namin ay wala naman siyang aircon. Pero napapagtiyagaan naman, kahit electric fan, sanay naman tayo sa ganyan eh. Pero dun sa ibang company talaga ay naka-aircon. Isinuggest na namin ito dun sa amo namin na kumbaga palagyan ng aircon. Kaso nga lang, siyempre, dagdag bayad yun. Saka mahirap nang gawan ng install ng aircon yung kwarto namin kasi luma na raw. Mahirap mag-install ng aircon, matrabaho. Pero okay lang din naman sa amin kasi kaya naman eh. Ang tag-init lang talaga dito masyado ay halos nasa 2 months. Kasi ngayon medyo lumalamig pa sa madaling araw eh. July saka August yung katindihan talaga ng init dito sa South Korea. Okay lang din kasi 2 months lang naman. Ayun, no? Napakadilim ng maya maya babagsak na yan. Lakas kanina ng ulan eh.